Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magumpisa sa ating kwento, baka pwede pa like ang video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat sa inyong suporta. Kung nakahiga ka na ngayon at unti-unti nang bumibigat ang iyong mga mata, pwede mo nang hayaang magpahinga ang iyong isip. Dahil sa gabing ito, may isang tahimik na kwento tayong susundan. Isang kwento tungkol sa isang munting bakuran, isang mapag-arugang lola, at isang apo na hindi inaasahang may matututunan. Habang marahan mong pinapakinggan ang bawat salita, hayaan mong sumabay ang iyong paghinga. Mabagal, malalim, at kung sakaling makatulog ka sa gitna ng kwento, ayos lang iyon. Dahil ang gabing ito ay para sa pahinga, para sa katahimikan, at para sa mga aral na tahimik na tumutubo. Simulan na natin. Tahimik ang bakuran. Marahang humihip ang hangin. At sa likod ng maliit na bahay na kulay asul, naroon ang munting kaharian ni Lola Nida. Maaga pa lamang, ngunit gising na ang mga ibon at gising na rin si Lola. Magandang umaga, mga anak. Mahina niyang bati, hindi sa tao, kundi sa kanyang mga halaman. Nakahanay ang mga paso. May talong, may kamatis, may sili na tila nakangiti sa sikat ng araw. Kung may makakakita kay Lola Nida sa oras na iyon, baka isipin nilang mag-isa lang siya. Pero hindi, dahil para kay Lola, hindi kailanman tahimik ang kanyang bakuran. May kausap siya, araw-araw. Sa kabilang banda ng bahay, may isang kwartong malamig dahil sa electric fan na paikot-ikot lang ang ikot. At sa kama, nakahiga si Alma, isang teenager, galing lungsod at kasalukuyang nasa kanyang ikatlong oras ng walang tigil na pag-scroll. Scroll, scroll, scroll. Minsan napapakunot ang noo, minsan napapangiti mag-isa, at minsan napapabuntong hininga. Ang bagal ng internet dito. Mahina niyang reklamo. Sa labas, patuloy sa pagdidilig si Lola Nida. Wisik, wisik, wisik. Paulit-ulit, parang may sariling ritmo. Lumabas si Alma sa pinto. Hawak pa rin ang cellphone. Nakayuko. Halos hindi tumitingin sa dinaraanan. Huminto siya sa may hagdan. Sumilip sa bakuran at doon niya nakita ang lola. Nakayuko. Maingat. Parang may ginagawang napakahalaga. Napangiwi si Alma. Grabe. Init na. Bulong niya, pero hindi pa rin siya umalis. May kung anong pumigil sa kanya. Siguro, dahil sa katahimikan. Siguro, dahil sa kakaibang kapayapaan ng lugar. O siguro, wala lang talaga siyang signal sa loob. Lumapit si Lola sa isang paso. Hinaplos ang dahon. Parang may kinakausap na bata. Kaya mo iyan. Mahina niyang sabi. Napakunot ang noo ni Alma. Ha? Pabulong niyang reaksyon. Hindi niya sigurado kung tama ang narinig. Pero mukhang kinausap nga ni Lola ang halaman. Napailing siya. Siti na talaga ako. Bulong niya sa sarili.
Plants lang iyan la, pero hindi niya namalayan. Hindi pa rin siya bumabalik sa loob. Sa halip, nakatayo lang siya roon, nakatingin, habang si Lola Nida patuloy lang, dilig, ayos, lipat, ngiti, maya-maya. Napansin ni Lola ang anino sa likod. Dahan-dahan siyang lumingon at ngumiti. Gising ka na pala, Alma. Medyo nagulat si Alma. Parang nahuli. Ah, opo, sagot niya, sabay taas ng cellphone. Check lang po ako ng ano. Hindi na niya tinapos ang dahilan. Tumango lang si Lola. Parang sanay na. Mainit na sa loob, no? Malambing na sabi ni Lola. Medyo po, tugon ni Alma. Saglit na katahimikan. Humuni ang isang ibon sa malapit. Mahina. Paulit-ulit. Tumingin si Alma sa mga paso. Ngayon niya lang napansin. Ang dami pala. At ang ayos. Hindi magulo. Hindi sabog. Parang may sariling sistema. Lola. Maingat niyang tanong. Lahat po iyan. Kayo nagtanim. Napangiti si Lola Nida. Yung ngiting simple lang. Pero may lalim. Oo naman, sabi niya. Araw-araw iyan. Napatingin si Alma sa kanyang cellphone. Pagkatapos, sa mga halaman. Pagkatapos, ulit sa cellphone. Parang may maliit na laban sa loob niya. Pero saglit lang. Dahil maya-maya, umupo siya sa may silya at bumalik sa pag-scroll. Scroll, scroll, scroll. Sa harap niya, patuloy ang maliit na mundo ni Lola. Hindi nagmamadali, hindi naiinggit, hindi rin naiinip. Lumipas ang ilang minuto, o baka oras na rin. Hindi na namalayan ni Alma na paminsan-minsan sumisilip na yung mga mata niya mula sa cellphone papunta sa mga tanim at sa bawat sulyap may maliit na tanong na unti-unting nabubuo, tahimik, mabagal, parang binhi na nagsisimula pa lang tumubo. At sa munting bakuran ni Lola Nida, may isang pusong hindi pa sigurado, pero unti-unti nang nagigising. Sumunod na mga araw, pareho pa rin ang umaga, tahimik ang bakuran. May hamog pa sa dahon, at maaga na namang gising si Lola Nida. At si Alma, gising din, pero hindi para magtanim, kundi para mag-scroll, scroll, scroll, scroll. Minsan sa kama, minsan sa sofa, minsan kahit habang naglalakad. Isang beses, halos mabangga pa siya sa poste sa may bakuran. Buti na lang, nakailag siya sa huling segundo. Napailing si Lola mula sa malayo. Anak, malambing niyang tawag. Baka mamaya poste na ang kachat mo. Napangiti si Alma. Napakamot sa ulo. Sorry po la. Pero makalipas lang ang 5 minuto. Balik ulit. Scroll. 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 Isang umaga, habang nagbubungkal si Lola, mahina siyang nagsalita. Alma, gusto mo bang subukan? Hindi agad sumagot si Alma. Nakatitig pa rin sa screen. Parang hindi narinig. Alma, ulit ni Lola. Mas malambing, napalingon si Alma. Po,
Baka gusto mong tumulong kahit konti. Tahimik. Sandaling katahimikan. Tumingin si Alma sa lupa. Pagkatapos sa kamay niya. Pagkatapos sa malinis niyang kuko, napanghiwi siya. La, baka masira ko po. Mahina niyang palusot. Ngumiti lang si Lola. Hindi namilit. Sige lang. Kapag handa ka, at bumalik siya sa pagtatanim. Doon, may kakaibang naramdaman si Alma. Hindi siya pinagalitan. Hindi pinilit. Hindi rin sinabihang tamad. Simple lang. Parang may iniwang pinto na bukas. Makalipas ang ilang sandali. Muli siyang napatingin sa bakuran. Napansin niya kung gaano kaingat si Lola humawak ng lupa. Parang may hinahawakang mahalaga. Napabuntong hininga si Alma at hindi niya alam kung bakit. Pero hindi na siya bumalik agad sa loob. Sa halip, umupo siya sa may gilid, cellphone sa kamay. Pero hindi na gaanong gumagalaw ang daliri. Sa harap niya, isang maliit na dahon ang sumayaw sa hangin. Mahina, paulit-ulit, nakaka-relax. Napakurap si Alma. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, hindi notification ang pinakinggan niya, kundi ang hangin, ang mga ibon, at ang mahinang wisik ng tubig. Tahimik ang bakuran, marahang humihip ang hangin, at si Alma nakatutok pa rin sa cellphone. Pero hindi na kasing lalim ng dati. Dahil sa ilalim ng kanyang katahimikan, may munting interes na. Unti-unti nang gumigising. Isang umaga, mas maaga kaysa dati. Tahimik pa ang paligid. May manipis na hamog sa ibabaw ng mga dahon. At ang araw, unti-unti pa lamang sumisilip. Sa loob ng bahay, gising na si Alma. Nakaupo sa kama, hawak ang cellphone. Pero, hindi siya nag-scroll. Nakatitig lang siya sa screen. Parang may iniisip. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone sa tabi. Tahimik. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, tumayo siya. Sa labas, gaya ng dati, abala na si Lola Nida. Mahina ang wisik ng tubig. Paulit-ulit. Nakakaantok pakinggan. Napahinto si Alma sa may pintuan. Pinagmasdan niya ang Lola. Ang maingat na pagyuko. Ang banayad na paghaplos sa dahon. Ang kalmadong paghinga. Hindi niya namalayan. Napabuntong hininga siya. Mahina, halos pabulong, napalingon si Lola Nida. At agad nang umiti. Gising ka na pala, Alma. Lumapit si Alma ng kaunti. Medyo alanganin pa ang lakad. Parang may kinakalaban sa loob. Saglit siyang tumingin sa lupa. Pagkatapos sa kamay niya, malinis pa rin. Masyadong malinis. Lola, mahina niyang sabi, pwede po ba? Mag-try? Hindi agad sumagot si Lola. Pero ang ngiti niya, mas lumambot. Siyempre naman, sabi niya, parang matagal na niyang hinihintay. Lumapit si Alma sa tabi ng Lola. Unang hakbang, maingat. Parang baka biglang umatras. Itinuro ni Lola ang maliit na bakanting bahagi ng lupa. Dito muna tayo. Malumanay niyang sabi.
Iniabot niya ang maliit na pala. Hinawakan yun ni Alma. Sandaling katahimikan. Napatingin siya sa kamay niya, tapos sa lupa, tapos ulit sa kamay. Lola, mahinang reklamo. Ang init pala nito. Napatawa ng mahina si Lola. Yung tipong pigil lang, lupa iyan, anak, hindi aircon. Napanguso si Alma, pero may maliit na ngiti sa labi niya. Dahan-dahan siyang yumuko. Unang hukay, sabay, ay napahinto siya. Napatingin sa daliri. May putik, maraming putik. Napangiwi siya. Lola, reklamo niya. Parang dumami yata. Napangiti si Lola. Hindi iyan dumami. Sabi niya, dumidikit lang. Napabuntong hininga si Alma. Pero, hindi siya umatras. Muling hinawakan ng pala. Muling yumuko. Hukay. Isa pa. Isa pa. Unti-unti. Nagiging mas maayos ang galaw niya. Napansin iyon ni Lola. Tahimik lang siya. Nagbabantay. Handa kung kailangan. Maya-maya, nakapaghukay na si Alma ng maliit na butas. Hindi perpekto. Medyo tabingi. Pero, butas pa rin. Napatingin siya kay Lola. Parang naghihintay ng grade. Ngumiti si Lola Nida. Pwede na iyan. Biglang lumiwanag ang mukha ni Alma. Hindi niya inaasahan na matutuwa siya sa simpleng iyon. Iniabot ni Lola ang maliit na punla. Maingat. Paalala niya. Tinanggap iyon ni Alma. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang isang buhay na halaman. Tahimik. May kakaibang pakiramdam. Marupok. Pero matibay. Dahan-dahan niya itong ibinaba sa hukay. Tinabunan ng lupa. Marahad. Maingat. Parang ayaw masaktan ng halaman. Napahinto siya. Tumingin sa ginawa niya. At mahina siyang bumulong. Madali lang pala. Narinig iyon ni Lola. Pero hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya. Dahil alam niya, ito pa lang ang simula. Lumipas ang ilang minuto. O baka oras. Hindi na namalayan ni Alma na nadagdagan ang putik sa kamay niya, sa braso, sa pisngi. Lola, reklamo niya ulit. Mukha na yata akong talong. Napatawa si Lola. Mas malinaw ngayon. Hindi pa, sabi niya. Kulang pa ng tangkay. Napatawa rin si Alma. Mahina lang, pero totoo. At sa munting bakuran, sa ilalim ng dahan-dahang umuusbong na araw, may isang city girl na unang beses na humaling sa lupa at sa ilalim ng bagong tanim. May binhing hindi lang halaman, kundi isang bagong ugali. Ang tahimik na itanim. Sumunod na mga araw, may maliit ng pagbabago. Hindi agad napansin, pero nandoon. Sa umaga, gising pa rin si Lola Nida, gaya ng dati. Pero ngayon, may isa na siyang kasunod. Si Alma. Hindi pa araw-araw, pero mas madalas na. At ang cellphone, nasa bulsa na lang. Paminsan-minsan na lang silipin. Tahimik ang bakuran. May banayad na hangin. At sa pagitan ng mga paso, may dalawang aninong magkatabi. Alma.
malumanay na tawag ni Lola. Alam mo ba ang pinakaimportanteng lihim sa pagtatanim? Napatingin si Alma. Medyo curious. Pataba po. Umiling si Lola. Tubig? Umiling ulit. Napakunot ang noo ni Alma. Google po. Biro niya. Napatawa si Lola. Mahina. Mainit. Pasensya, anak. Napahinto si Alma. Ha? Pasensya. Ulit ni Lola. Iyan ang unang lihim. Tahimik. Napatingin si Alma sa mga tanim. May mga malalaki, may maliliit, may parang kakasibol pa lang. Hindi sila sabay-sabay lumalaki. Paliwanag ni Lola. Kahit pareho mong alagaan. Dahan-dahang tumango si Alma. Unti-unti niyang nauunawaan. Lumipat sila sa kabilang paso. Itinuro ni Lola ang lupa. Pangalawang lihim. Yumuko si Alma. Nakikinig. Obserbasyon. Mahina ang hangin. May dahong kumaluskos. Hindi lahat dinidiligan araw-araw. Sabi ni Lola, minsan, pinapahinga. Napakurap si Alma. Parang may mas malalim na ibig sabihin. Pero hindi niya pa buo mahuli. Lumipas ang mga araw. Unti-unting gumaganda ang galaw ni Alma. Mas maingat na ang hukay. Mas pantay na ang dilik. Mas marahan na ang hawak. Isang hapon, habang nag-aayos sila, biglang napangiti si Alma. Lola, mas mabilis lumaki itong tanim ko kaysa doon. May halong pride ang boses niya. Napangiti si Lola, pero kalmado pa rin. Hindi karera ang pagtatanim, anak. Napanguso si Alma. Kahit konti lang. Napatawa si Lola. Konting-konti lang. Pareho silang natawa. Mahina, mainit. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadalas ang pagtulong ni Alma. Mas bihira ang walang tigil na scroll. Mas madalas na ang tahimik na pagmamasid. At sa bawat umaga, sa bawat hukay, sa bawat patak ng tubig, may isang batang puso na unti-unting natututo. Hindi lang kung paano magtanim, kundi kung paano maghintay, magmasid, at mag-alaga. Tahimik ang bakuran. Marahang humihip ang hangin. At sa tabi ni Lola Nida, si Alma. Hindi na lang nakatingin, kundi kasama na sa tahimik na pag-usbong ng munting taniman. Dumating ang umaga. Mas maliwanag kaysa dati. Mas presko ang hangin. At sa munting bakuran ni Lola Nida, may kakaibang saya na tahimik na gumagalaw. Sa gilid ng taniman, nakatayo si Alma. Nakayuko. Nakatingin. Hindi sa cellphone, kundi sa mga dahon. Malalaki na. Makakapal. Parang may ipinagmamalaki. Lola, mahina niyang tawag. Lumapit si Lola Nida. Dahan-dahan, kalmado pa rin ang hakbang. Ano yun, anak? Itinuro ni Alma ang mga tanim. Parang, pwede na yata. Saglit na tumahimik si Lola. Lumapit siya sa mga gulay. Hinaplos ang dahon. Sinilip ang tangkay. At pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya. Yung ngiting simple, pero may lalim. Handa na nga sila. Biglang lumiwanag ang mukha ni Alma. Talaga po, tumango si Lola. At ikaw ang aani. Napakurap si Alma. Ha,
Ako po. Oo naman. Iniabot ni Lola ang maliit na gunting. Tahimik ang paligid. May mahinang huni ng ibon. May marahang hangin. At sa unang pagkakataon, kumabog ang dibdib ni Alma. Hindi dahil sa notification, kundi dahil sa excited na kaba. Dahan-dahan siyang yumuko. Hinawakan ng unang gulay. Maingat. Parang may hinahawakang mahalaga. Ganito po. Dahan-dahan, paalala ni Lola, isang marahang putol. Snip. Napahinto si Alma. Nakatitig sa hawak niya. Unang ani. Maliit lang. Pero, totoo. Lola. Mahina ang boses niya. Ang saya pala. Napangiti si Lola. Hindi na siya nagulat. Isa pa. Snip. Isa pa. Snip. Unti-unting napuno ang maliit na basket. At kasabay noon, unti-unti ring napuno ang puso ni Alma ng kakaibang saya. Isang saya na hindi galing sa screen, hindi galing sa likes, kundi galing sa sarili niyang ginawa. Maya-maya, umupo sila sa ilalim ng punong mangga. May hangin, may lilim, at sa pagitan nila, isang basket ng sariwang gulay. Pinagmasdan iyon ni Alma. Tahimik. May maliit na ngiti. Lola. Ibebenta po natin to? Tumango si Lola. Bukas ng umaga, napakurap si Alma. Sa palengke? Oo, saglit na natahimik si Alma. Palengke. Maagang gising. Maraming tao. Medyo kinabahan siya. Pero, may kakaibang excitement. Sama po ako. Mahina. Pero buo. Napatingin si Lola sa kanya. At ngumiti. Yung ngiting proud. Pero hindi maingay. Sige, anak. Humuni ang mga kuliglig sa malayo. Marahang lumamig ang hangin. At sa munting taniman ni Lola Nida, ang unang ani ay hindi lang gulay, kundi isang batang pusong unti-unti nang namumunga. Madaling araw, tahimik pa ang baryo. May manipis na hamog sa hangin. At sa loob ng bahay, gising na si Alma. Mas maaga kaysa dati. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa excited na kaba. Sa mesa, nakahanda ang basket. Punong-puno ng sariwang ani. Lumabas si Lola Nida. May dala ng bayong. Handa na, anak. Tumango si Alma. Medyo antok pa ang mata. Pero gising ang diwa. Lumakad sila palabas. Dahan-dahan. Sa kalsadang tahimik. May marahang tunog ng tsinela sa lupa. Tak. 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 Habang papalapit sila sa palengke, unti-unting lumalakas ang paligid. May nag-uusap. May tumatawad. May batang tumatakbo. Napalinga si Alma. Medyo nanibago. Ang ingay pala dito. Napangiti si Lola. Sanayan lang iyan. Humanap sila ng pwesto. Simple lang. Isang maliit na mesa. Isang malinis na banig. At ang kanilang ani. Maingat na inayos ni Alma ang mga gulay. Pantay-pantay. Parang exhibit. Napansin iyon ni Lola. Ang ayos Napangiti si Alma. May konting pride.
Maya-maya, may unang lumapit. Isang ali, magiliw ang muka. Magkano ang talong, iha? Napakurap si Alma. Saglit, parang nag-buffer. Napalingon siya kay Lola. Mahina siyang nagtanong. La, magkano nga po ulit? Mahina ang tawa ni Lola. Ganito, marahang itinuro. At si Alma, unti-unting natuto. Unang benta. Medyo sablay ang sukli. Medyo kabado ang boses. Pero matagumpay pa rin nang makaalis ang ali. Napabuntong hininga si Alma. Kinaya ko. Ngumiti si Lola. Siyempre naman, habang tumatagal ang umaga, mas dumadami ang bumibili, mas nagiging kampante si Alma. Mas lumalakas ang loob at sa bawat benta, may bagong aral, pakikipag-usap, pagngiti, pagiging matiyaga. Hindi niya namalayan na halos maubos na ang laman ng basket. Napatingin siya kay Lola. La, ang bilis pala. Tumango si Lola. Kapag pinaghirapan, tahimik si Alma. Pinagmasdan ang halos bakanting basket at sa loob niya may bagong pag-unawa. Habang pauwi sila, mas magaan ang hakbang ni Alma. Mas tahimik ang isip at ang cellphone sa bulsa niya. Hindi man lang niya naalala. Tumingala siya sa langit. May malambot na ulap. May banayad na araw. At sa puso ng isang dating city girl, may bagong karanasang tahimik na itanim. Lumipas ang mga araw. Tahimik pa rin ang bakuran. Marahang humihip ang hangin. At sa pagitan ng mga tanim, may dalawang aninong pamilyar na. Si Lola Nida at si Alma. Pero ngayon, may kakaiba. Hindi na bisita ang galaw ni Alma. Hindi na alanganin ang hawak niya sa lupa. Natural na. Parang matagal na siyang naroon. Isang hapon. Habang papalubog ang araw, tahimik silang nagdidilig. Wisik. 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 Huminto si Alma. Tumingin sa mga tanim. Pagkatapos kay Lola, La. Anak? Mahina ang boses ni Alma. Salamat po. Napalingon si Lola. May banayad ng ngiti. Para saan? Saglit na natahimik si Alma. Nag-isip. Sa pagtuturo. Sa pag-aalaga. Sa paghihintay. Hindi na niya tinuloy. Pero sapat na. Tumango si Lola. Dahan-dahan. Ganyan talaga ang tanim. Anak. Mahina ang hangin. May dahong kumaluskos. Hindi mo namamalayan. Patuloy ni Lola. Tumubo na pala. Napatingin si Alma sa mga halaman. Pagkatapos, sa sarili niyang kamay, may bahid pa ng lupa. Pero ngayon, hindi na siya naiirita. Sa halip, napangiti siya, tahimik, payapa, sa malayo. Humuni ang mga kuliglig, unti-unting lumamig ang hangin. At sa munting taniman ni Lola Nida, may mga gulay na patuloy na lumalaki. May mga dahong patuloy na sumasayaw. At may isang batang puso na minsang abala lang sa pag-scroll. Na ngayon, marunong nang maghintay, magmasid, at mag-alaga. Tahimik ang bakuran.
Marahang humihip ang hangin at sa ilalim ng punong mangga, magkatabing nakaupo, si Lola Nida at si Alma. Payapa, mainit ang ngiti at sa kanilang munting taniman, patuloy na may mga aral na tahimik na tumutubo. At habang tahimik na nagpapahinga ang munting taniman, unti-unti ring humihina ang ating kwento. Marahang humihip ang hangin, may mga dahong dahan-dahang sumasayaw. At sa ilalim ng payapang gabi, lahat ay panatag. Kung ikaw man ay gising pa, pwede mo nang ipikit ang iyong mga mata. At kung ikaw naman ay nakatulog na, hayaan mong samahan ka ng katahimikan hanggang sa muli nating paglalakbay dito sa mga kwentong dahan-dahan, mahina at pampatulog. Magandang gabi.